Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin na naman ako sa palanang Waldo. Mahigit 50 na sa kasalukuyan tubong Kabisayan. Nais ko nang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa sarili kong karanasan. Sa lugar ko saan ako lumaki at nataisip. May katagalan ng panahon ang yumipas na mangyari ito sa isang lugar ng Southern Daype. Noong mga panahon yun ay naninirahan pa kami sa isang baryo masasabi kong hindi naman ganun tuliblib. Sa kadahilan ng paminsan-minsan ay nadadaanan ko ng mga bus at iba pang sasakyan na nagaling sa iba't ibang lugar. Pero gaya ng nasa iba ninyong mga kwento, ay literal na probinsya para daw ang lugar namin. Tahimik, payapa, napapalibutan ito ng mga bukidin at sakahan. Payak at simple lamang ang pamumuhay naming mga mamamayan sa nasabi kong lugar. Umidad na lamang ako ng 18 ay wala akong nababalita ang mga kababalitang nangyari sa paligid. Dahil na rin siguro sa halos magkakakilala ang lahat ng mga taong nanirahan doon. At kanya-kanyang sikap sa buhay, makaahon lamang sa kahirapan. Kahit na dubing ka pa sa daan pa uwi o abutin ka ng mabiling araw ay wala kang tababaladong mararanasan. Yung sinasabi nilang aswang o ibang mga nilalang at elemento. Walang ganito sa lugar namin noon. Ang ibig kong sabihin ay wala pa akong naririnig na haka-hakang may nanggagambalong ganong klaseng mga nilalang sa lugar. Madalas pa ngang kapag malaki at bilugong buwan noon sa karanitan na siyang nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran ay saka naglalabas ng mga tao at kabataan sa baryo para maglaro sa kalaliman ng gabi at magkwentuhan ng kumano-ano lang. Siyempre, kahit walang kababalagam na nangyari sa aming paligid doon, ay hindi mawawala ang mga kwentuhan tungkol dito. Mga kwento matatanda na hindi na ganon pinaniniwalaan ng napakarami sa amin. Pero kahit ganoon pa man ay mas kinatatakutan ng lahat. Ang mga ligaw at mababangis na hayop mula sa kabundukan na napapadpad sa aning baryo. Tulad na lamang ng mga nabiyalakihang ahas at iba pang mga mababangis na hayop. Madalas kasi ay may namarmataang ahas sa lugar namin at mga ligaw na bayawak. Malapit lamang din kasi ang mga nagtataas ang bundok sa lugar namin. Kaya naman hindi na bago sa amin na makakita ng mga ligaw na hayop. Halos karamihan sa mga abayam na katirik sa baryo ay gawa pa namang sa mga pawid ng bubungan at kawayan ng dinding. Samantalang ang seg naman ang gawa sa kahoy na tabler. Meron namang may mga batong bahay na. Pero kalahapi pa lamang ito at gawa pa din sa pawid ang bubungan. Dahil na nasa may dulo na kami ng baryo namin nakatira, ay nagsisikap ang mga magulang ko na may paayos ang bahay namin. Dahil sa ganoon ay unti-unting matupad ang aping ina ang pangarap niyang magkaroon ng magandang bahay. Lamang na panahon ding yun ay may matalik akong kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalan Anselmo. Kaidaran ko lamang ang kaibigan kong ito. Pero hindi gaya ko na lamaki kasama ang buong pamilya at mga magulang. Kay Anselmo ang tanin, ang abuela niya na lamang na si Nanay Pasing ang siyang kasama niya sa bahay. Bata pa naman ako nang lumipat sila Anselmo sa baryo namin para dito na manirahan. Hindi namin alam kung nasaan na mga magulang nito. Dahil magmula nang kumira sila at naging kalapit bahay namin, ay ang abuela niya na lamang ng kasama niya. Ayon naman kay Anselmo, sa ting kinatanong niya sa abuela niya kung ano nangyari sa mga magulang niya. Paiba-iba umano ikaw ng sagot. Meron ng ibang lugar umano para maghanap buhay. Merong pumanaw na.
At meron din namang nalunod sa sabaw. Sa kabila ng mga sinasabi nitong biro ay isa lang ang madalas nitong sinasabi sa kanya na hindi nagbabago. Yun ay ang iniwan si Anselmo ng kanyang ina sa abuela niya. Magmula nang iwan sila ng kanyang ama para sumama sa ibang babae noon. Magmula noon ay hindi na rin nagpakita pa ang kanyang ina. At sa palagay niya ay nasa maayos na itong kalagayan sa ibang lugar. O yung pa nag-asawa na yon, kaya hindi na naisip ang balikan ng kaibigan ko. Basta, magulo at komplikado kung babalikan mo ang pinanggagalingan ng buhay ng kaibigan kong ito. Dahil maging siya naman ay hindi niya alam kung ano ang pinaniniwalaan niya. Kaya naman ipinagkibit balikat niya na lamang ito at hindi na pinagtuunan pa ng pansin. Napupunan din naman ng kanyang abuela ang mga pangangailangan niya. At ito na mismo ang tumayong ama't ina sa kanya. Naitataguyod siya nito at napag-aral pa kahit na panghihilot lang ang tanging ikinabubuhay nila noon. Hindi albularya si Nanay Pasing. Kaya naman tumatanggap ito ng bayad sa tuwing may nagpapahilot sa kanya. At marami din itong pananim na iba't ibang klaseng gulay na inilalako naman ni Anselmo sa tuwing aanihin na mga yon. Magmula nga nang maging magkapitbahay na kami ay naging malapit na kaming dalawa ni Anselmo sa isa't isa. Lalo pa't nag-iisang anak na lalaki lamang ako ng mga magulang ko. Puro babae na kasi mga sumunod sa akin at ang panganay namin. Bali pangalawa ako mula sa panganay, kaya naman lahat ng mabibigat na gawain sa bahay, sa akin nakatoka. Gaya na lamang ng pangangahoy ng panggatong at pag-igib ng tubig. Laging magkasanggang dikit kami ni Anselmo. Halos magkapatid na nga ang turinan namin sa bawat isa. At parati kaming magkasama sa tuwing may ginagawa kami sa labas ng bahay. Tulad ng pangangahoy at pag-iigib ng tubig noon. Lalong-lalo na ang kinahihiligan naming gawin tuwing sasapit ang gabi at kabilugan ng buwan. Ang manghuli ng isda, hipon at iba pang lamang tubig tabang sa sapang nasa likuran lamang ng bahay nila Anselmo. Konektado kasi ito patungo sa malaking ilog sa lugar namin. At marami talagang isda at iba pang lamang tubig roon ang nakikita sa tuwing kabilugan ng buwan. Kung ang ibang mga kabataan sa aming baryo ay nakikipaglaro at nakikipagkwentuhan, ang pinagkakaabalan sa tuwing kabilugan ng buwan. Kami naman ay binabaybay ang sapa sa baryo namin. Hanggang sa umabot kami sa malaking ilog na kung tawagin sa amin. Suba. Kahit paabutin kami ng hating gabi walang kaso sa amin yon. Ang mahalaga, makarami kami ng huli ng sa ganon kinabukasan ay may maibenta at may ulam kami. Maging mga palakang bukid ay hindi pinalampas ni Anselmo. Ayon pa dito ay paborito umano ng kanyang abuela ang palakang ilog na yon. Lalo na kapag inadobo ito. Kaya't sa tuwing nangunguha kami ng isda o hipon ay nangunguha rin siya. Samantalang ako naman kahit tubong probinsya, ay hindi talaga ako kumakain ng palaka. Ang arte mo naman. Ang sarap kaya nun. Lasang hita ng manok to kapag naluto na. Minsang wika ni Anselmo sa akin ang sabihin ko sa kanyang wag na siyang manghuli ng palaka dahil marami naman na kami nahuling isda at hipon. Kahit no, sapat na to sa atin. Ang dami na itong nahuli natin Pakawalan mo na yan. Wika ako at pinakita pa sa kanyang pinaglagyan namin ang mga nahuli na halos malapit ng mapuno. Wag, sayang din to. Lamang tiyan na rin to. Natatawang saad niya at nilagay sa lalagyan ng palaka. Napapailing na lamang ako at pinagpatuloy ng panghuhuli namin noon. Bahala ka nga. Basta bilisan mo na lang dyan manghuli ng palaka para makauwi na tayo. Saad ko noon. Sa paglipas nga ng ilang minuto, habang binabaybay na namin ang sapa pauwi, ay napansin kong bigla na lamang natahimik si Anselmo. Bihira niya itong ginagawa dahil likas na sa kanya ang pagiging makulit at madaldal. Kaya't sa tuwing namamataan ko siyang tahimik, ay batid ko na may dinadala siyang problema.
May problema ba, pre? Parang bigla kang natahimik dyan ah. Tanong ko. Lumipas pa ang ilang minuto bago ito tumugon sa tanong ko na halatang nagdadalawang isip pa bago niya sabihin nun. Kapag ba, kapag may ipinamana sa mga magulang mo, tatanggapin mo? Tanong niya sa akin nun. Seryosong tiningnan niya pa ako sa mga mata. Sandali akong hindi makasagot at napapaisip tungkol sa sinabi ng matalik kong kaibigan. Oo, syempre naman no. Lalo kung lupain yan o mahalagang bagay ang pamamana sa'yo. Abay hindi ko talaga taatanggian yan. Masayang tugon ko sa isipin mga galong klaseng bagay ang mamanahing tinatanong ng kaibigan ko. Hindi eh. Paano kung kaalaman? Yung ang hirap ipaliwanag. Anong klaseng kaalaman ba yung sinasabi mo? Kasi kung sa kabutihan naman ang tinutukoy mo, huwag ka na magdalahong isip na tanggapin yun. Kung sa tingin mo para din naman sa ikabubuti mo yan, pero syempre kung sa kasamaan, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang biglang makarinig kami ng kaluskusan sa talahiban. Hindi kalayuan sa gilid ng sapa. Kaya naman saglit kaming natahimik noon at nakiramdam sa buong kapaligiran. Ilang sandali pang nakalipas ay mas lalong lumakas ang kaluskusang naririnig namin. Kaya naman agad na rumihistro sa isipan ko na baka may ligaw na hayop o ahas ang naririyan lamang sa paligid namin. Pero ilang sandali pa ay biglang umalinsangan ng paligid at nakaamoy ako ng napakabahong amoy na para bang may patay na hayop sa kung saan banda. Ang baho? Anong amoy yun? Takang tanong ni Anselmo. Agad na inilawan ng hawak niyang debateryang flashlight ang paligid kung saan namin banda naririnig ang kaluskos. Ang bihira naman. Siguro may mga walang hiya na naman na nagtapo ng patay na hayop sa tabi ng sapa. Saglit pa kaming nagkatinginan ng kaibigan ko na parabang nag-aabangan kung ano ang susunod naming gagawin. Nakaramdam na rin ako ng takot na mga sandaling yon. At baka kung anong hayop ang bigla na lamang bumulaga sa amin. Lalo na't itong mga nakaraang araw lamang ay may nababalita ang malaking ahas sa kagubatan. Malapit mismo sa baryo. Naisip ko agad na baka ahas yun. At tiyak, magiging katapusan na naming dalawa ni Anselmo kapag natuklaw kami nito. Tara na, umalis na tayo. Nagmamadali kong sabi sa kaibigan ko. Abad ko na siyang hinatak. Pero sa mahinang boses lang. Sa takot na baka maalerto ang anumang hayop na nagtatago lamang sa talahiban. Umalis na tayo dito, Anselmo. Baka mayari tayo eh. Baka yung ahas talaga yan. Lagot tayo. Swerte na lang natin kung makauwi pa tayo ng buhay sa bahay. Akmang tatalikod na ako at aalis na nang mapansin kong tila napako na si Anselmo sa kinatatayuan niya. At nabitawan niya pa ang hawak niyang debateryang flashlight. Bumagsak yun sa tubig na agad nawalan ng ilaw dahil pinasok na ng tubig ang loob at nabasa ang baterya nun. Nang muli ko siyang balingan ay nakarinig ako ng kakaibang huni ng ibon. Sa pakiwari ko noon ay huni ito ng uwak na naririnig ko lamang sa gitna ng kabundukan. Pero nang sandaling marinig ko ito, ay biglang nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Iniyabutan ako. Tara na, Anselmo. Uwalis na tayo. Nataparan ko ng gulalas ko sa kaibigan. At dali-dali ko nang binampot sa tubig ang flashlight na nahulog ni Anselmo. At dahil yun na ang tawning pang-ilaw namin ay binalok na adaban-bilyam ang buong paligid nun. Maliban na lamang sa liwanag na nililika ng buwan,
dahilan para maaninagan ko pa rin ang amin kinaroroonan. At manhihilahin ko na sanang muli si Anselmo nang dumako ang paningin ko kung saan nakatuon ang kanyang pansin. Nalaro na ang pipig ko ay napakunot-no pa ako dahil sa may na aninagan na pila bang babaeng nakatayo sa unahan namin. Paano ko nalamang babae ito? Sa kadahilan ng nakatungtong lang naman ito sa itaas ng bato. Walang kasaplit-saplit sa buong katawan. Kaya alaman kitang-kita ko ang maumbok at bilugan nitong dibdib. Idadod pang malako-kakola ang katawan nito at maorba. Kaya para titig na titig ang damo kong kaibigan. Dahil nakakita pala ito ng kaaya-alam tanawin. Napalatak na lamang ako at magsasalita na sana ng biglang takpan ni Anselmo ang bibig ko. At sumenyas ito na wag akong mainay. Sabay pingin muli sa babaeng nasa itaas ng bato. Na noong mga panahon na yon, tumutuwad-tuwad na. Muling napakunot ang noo ko sa nakita ko. At pila ba parang kinakamot na babae ang katawan niya. At napapalya dito nun. Ilong sandali pa ay narinig ko na naman ang kakaibang huni ng ibon. May sa tansya ko ay nagmula ito sa babaeng nakikita namin. Ang kanilang huni kasi ay napalitan ng mahihinang pag-ungol at talinghing. At aminin ko, hindi lang balahibo o ang nagtaasan ng mga sandaling yon. Tumayo din ang hindi dapat tumayo. Dahil sa nakikipi ako at tiyak kong dalaga ang babae yon. Base na lamang sa tinbig ng katawan niya. Maya-maya pa ay tamuntikan na akong mapamura sa gulat. Nang bigyan umilaw ang flashlight na hawak-hawak ko nun. At saktong nakatutok ito sa kinaroroonan ng babae. Dali-dalin na palingon sa amin ng babaeng nasa itaas ng bato. Halos hindi kami makagalaw sa pinatatayuan naming magkaibigan. Nilukoban natin kami ng takot. Kitang-kita namin ang nakakatakot na itsura ng babae yan. Ang kanilang inakala kong dalada. Kabaliktaran nito. Sobrang tanda na ng babae niyon. Kulubot ang balat. Lalo na ang balat nito sa mukha. Na kulang na lamang ay hihiwalay na. Puting-puti na rin ang buwagag niyang buhok. At kitang-kita ko ang maiipin nitong mga ngipin. Dahil panay ang pagbuka-buka ng bibig niya na animoy. May ninalakang kung ano. Palay pa ang paglalaway nito. Halos butot balat na lamang binang katawan nito at ang kaninang nakikita kong kinakamot niya. Ay marami ang maiipin na balahibo. Ang nagsisitubuan roon. Grabing takot at hilakbot talaga ang naramdaman ko ng mga sandaling yan. Lalo na nang bibila itong umatumal ng pagkalakas-lakas na animoy. Baboy na kinakatay. At man susugod na sana sa amin ang matandang babae. Kaya naman dali-dali ko nang hinila si Anselmo at nagtatakbo na kami pabalik sa pinandalinan namin. Walang inay na kumaripas kami ng takbo. Dahil wala din naman kaming mapapala kung magsisisigaw pa kami nun. Batid kasi naming nasa parte na kami ng walang katao-tao at kabayan. Magsasayam lamang kami ng lakas at boses kapag nagsisisigaw pa kami. Kaya naman binidisan na lamang namin ang pagtakbo. Hindi na namin alintana ang mga matutulis na batong naaapakan namin. At magtanda bilas-bilas pa kami dahil binabari-bari po rin namin ang sapa na yun. Nang sa ganun ay sa likod ng bahay pa rin kami nila Anselmo makakarating. Habang hindi kami magkandamayo sa pagtakbo.
ay ramdam na ramdam namin ang paghaboy ng matanda sa amin. O mas mabuting sabihin na ang paghabol sa amin na namaswan. Rinig na rinig kasi namin ang ingay na nalilika nito sa tubig. Maging ang pag-anyil ng nilalang na parang bumubulong na lamang sa tenga. Ito mas lalong nabitis sa aming namlaas na loob na kamakbo pa ng mabilis para makatakas sa nilalang na yon. Pero syempre, kahit nagkukumawag na kami sa pagtakbo, ay hindi ko pa rin binibitawan ang lagayan ng mga nahuyi na ng isda at hipon. Bahala na kung ano man ang mangyari, basta't ang mahalaga ay may maiuwi kaming pang-ulam. Hindi ko nga lang alam kung may laman pa ba ito kapag nakauwi na kami. Makalipas sa mahabang minutong takbuhan, sa kabutiang palad, nakarating din kami sa likod ng bahay nila Anselmo. Mabuti na lamang at hindi na kami sinundan pa ng nilalang. Kahit na may kaba at takot, natawa na lamang kami sa sinapit namin at hindi makapaniwala sa nangyari. Lalo na ako, na nagawa pang tumigas ni Manoy nang akalain kong dalagang nakita kong nakaubad. Dahil sa bukas naman ng pintuan ni Anselmo sa likuran ng bahay, adaran na rin kaming pumasok. Nang tuluyan na kaming makapasok ay napansin kong tahimik na ang loob ng bahay nila. Tanda na tulog na ang abuela ng kaibigan ko at nag-iisang desera na lamang ang napasindi. Kaya naman nagdahanda na lamang kami para hindi makagawa ng inay. Sadlip na nagpaalam si Anselmo sa akin para magtungo sa silid tulugan niya at magpalit ng damit. Basang-basa na kasi ito. Dahil isang beses siyang natumba sa sapa. Dahilan para mabasa ang damit niya. Maski ako man, basa na rin. Nang makapasok sa silid niya si Anselmo, ay pinindan ko ang mga nahuli naming isda. Hipon na tanpalakan bukid na nakuha ng kaibigan ko. Habang pinipingnan ko ang mga ito dahil medyo konti na lang at napapunla yung iba, ay nakarinig ako ng inay na parang bumubulong na nagdadasal. Hindi ko maintindihan ang inay na yon. Dahil nauulinadan ko lang ito. Sablik ko pang hinintay si Anselmo na makabalik. Pero dahil sa kulisidad na namuo sa akin hindi ko na ito nahintay pa. Kusa na lamang gumalaw ang mga paakot. Naglakad ako na para bang hinahatap ang aking paa patungo sa silid na tinutulugan ni Nanay Pasing. Pakiwari ko kasi noon ay doon nagmumula ang inay na naririnig ko. Nang makalapit na ako sa pintuan ng silid nito, ay nakita kong nakaawang ito ng konti. Kaya naman napasilip ako doon at nakita kong may mga nakasimbing kulay itim na kandila sa altar ng silid. Natanong ko pang nakaluhod si Nanay Pasing. Nakatalukbong ito ng kulay itim na tela. Namukha lang nito ang nasisilalan ko. Nakapikit pa ang mga mata nito habang bumubuka-buka ang bibig na tila ba nagdadasan siya. Mahina lamang yon. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay para bang may kung anong itim na enerhiya ang bumabalot sa loob ng silid na mas nagbigay sa akin ng pakiramdam ng takot at kilabot. Lalo pa nang makita kong may hawak-hawak siyang hugis bungo. Pero hindi ko lubos matukoy kung bungo ba yun ng tao o ng hayop. Nang marinig ko ang langit-ngit ng pintuan ng silid ni Anselmo, ay dali-dali akong bumalik sa may kusina kung nasaan ang lagayan ng mga nahuli namin. Nang makarating ako sa kusina ay butil-butil na pawis ang tumatagaktak sa noo ko. Hindi ko alam kung mas matatakot ba ako sa aswang na humabol sa amin o sa kakaibang nasaksihan kong ginawa ng abuela ni Anselmo.
Hindi na kasi bago sa akin ang mga usapin tungkol sa mga mambabarang na gumagamit ng kulay itim na kandila. Wala man akong nasasaksihan o naririnig na mga kababalagang nangyayari sa baryo namin. Ay may mangilan-nilan naman akong nalalaman mula sa mga karatig lugar namin na tungkol sa ganitong uri ng kababalagan. Gaya na lamang ng mga binabarang at kinukulam. Paring Waldo, ikaw na yung maghati-hati ng mga nahuli natin para makapagpahinga na tayo. Karabing takot pa rin kasi nararamdaman ko dahil dun eh. Anya ng kaibigan ko na napaidtat sa akin dahil sa bigla na lamang itong nagsalita sa likuran ko. Sige, paring Anselmo. Ako na yung bahalang maghati nito. Teka, sandali lang. Pasimple akong nagpahinga ng malalim bago minadali ko na hatiin ang mga nahuli namin sa sapa. Nang matapos ko ng hatiin ay kagad ko nang binigay sa kaibigan ko ang parte niya. Nagpaalam na akong uuwi nun. Nilalamig na kasi ako. Nang mga sandaling yun ay kinakabahan pa rin ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sige pre, mag-iingat kapag uwi mo ha. Agaran na akong umuwi sa bahay namin na ilang metro lang ang layo mula sa bahay nila Anselmo. Halos lakad takbo na ang ginagawa ko, makarating lang ako kagad sa bahay namin na yon. Walang hiya. Ano ba tong kamalasan na nangyari sa akin ngayon? Hinabol na nga kami ng aswang. May nakita pa akong kakaiba sa bahay ng kaibigan ko. Sambit ko. Nanginginig ang buong katawan ko nun. Nang makarating na nga ako sa bahay namin, nagmadali na akong maglinis ng katawan. Nagbihis. Tinakpan ko lamang sa lamesa ang plangganita kung saan nakalagay ang mga hinuli namin ni Anselmo. At mabilis na akong nagtungo sa silid tulugan. Kahit ilang minuto nang nagdaan ay hindi pa rin maalis-alis ang kabang nararamdaman ko. Sa tuwing sumasagi sa aking isipan, ang katakot-takot na wangis ng aswang. Para akong babangungutin nun. Matapos ang gabing yun ay bihira na lamang kaming magsama ng kaibigan ko. Parati na akong sinasama ng aking ama sa pagbubukid at pagkakarpentero. Hindi naman maaaring sumama si Anselmo sa amin dahil nabalitaan kong nagkasakit ang kanyang abuela at kinakailangan niya itong bantayan at alagaan. Makalipas ang ilang araw, ay hindi ko na rin namamataan na lumalabas ng bahay nila si Anselmo. Hindi din naman ako makahanap ng tiyempo na puntahan siya. Dahil kung hindi ako abala sa pagbubukid ay abala ko sa ibang bagay. Sa kadahilanang nagkasakit din ang aking ama at ako ang umaalalay sa kanya. Napag-usapan na rin naman namin na hindi muna kami manghuhuli sa sapa at wala kaming ibang pinagsabihan sa naging karanasan namin tungkol sa aswal. Dahil tiyak din naman namin na walang maniniwala sa amin at kung meron man, hindi kami sigurado kung ano mangyari. Sa pagiging abala ko nga, ay hindi ko namalayang 2 linggo na pala ang lumipas. Magmula ng huling kita namin ng kaibigan ko. Kaya naman ang naisip ko yon, ay nagpasya na akong silipin ito sa bahay nila ng abuela niya. Kahit na may agam-agam akong nararamdaman dahil sa sariwa pa rin sa aking isip, ang nasaksihan kong kakaibang ginagawa ni Nanay Pasing. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Inisip ko na baka nagdadasal lang talaga ang abuela ni Anselmo at wala namang ibang ginagawa. Baka ako lamang ang nag-iisip ng kakaiba para dito. Kinahapunan nga, pagkagaling ko sa bukid, ay dali-dali na akong naglinis ng katawan para magtungo sa bahay nila. Pagka-uwi kasi namin ni tatay ay nakita kong bukas ang pintuan ng bahay. Kaya natitiyak akong naroon ng kaibigan ko at hindi ito umalis.
Matapos ko nga makapaglinis ng katawan at nakapagbihis ay pumunta na ako sa bahay ng kaibigan ko. Sa labas pa lamang ay tinawag ko na kaagad ang pangalan nito. Nang sa ganon ay alam niyang naroroon ako sa kanilang bahay. Pero ang ipinagtataka ko, nakailang tawag na ako kay Anselmo pero wala pa ring sumasagot sa akin. Asa naman kayang kaibigan ko na yun, di ba? Dahil nga sa wala namang sumasagot ay napagpasyan ko ng sumilip sa nakabukas nilang pintuan. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ng kaibigan kong tila umiiyak. Yun bang tipong pigil na pigil siya sa pag-iyak nun. Gagad na bahala ako sa mga narinig. Muli ko pang tinawag ang pangalan niya at tuluyan na akong pumasok para hanapin siya sa loob ng bahay. Pagkapasok ko ay agad ko siyang namataan sa silid ng kanyang abuela. Rinig na rinig ko ang pagdangoy-ngoy niya habang sapu-sapu si Nanay Pasing. Pre, anong nangyari? Pag-aalang tanong ko sa kaibigan ko. Nagmadali ko na siya nilapitan. Hindi nagsasalita si Anselmo. Sa halip ay panay lang ang pag-iling ng kanyang ulo at tuloy-tuloy lamang sa pag-iyak. Nang makita ko si Nanay Pasing na putlang-putla na ito, nakapikit na mga mata. Saglit akong natigilan nang mapagtanto kong wala nang buhay ang matanda. Nang hawakan ko ang katawan nito ay malamig na. Habang pinagmamasdan ko ang kaibigan ko ay hindi ko mapigilang tumulo ang mga luha. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya dadamayan ng mga sandaling yon. Alam kong yun na ang pinakamahirap na tagpo sa buhay niya. Ang mawala ang nag-iisang tao na umaagapay sa'yo mula pagkabata mo. Hindi ko na rin maiwasang magluksa noon. Kahit papano ay naging malapit din ako sa abuela ni Anselmo. Kamakailan lamang ako nakaramdam ng takot rito pero kung tutuusin naman ay mabait naman si Nanay Pasing. Dala na rin siguro ng katandaan kaya ito pumanaw. At dahil mag-isa na lamang si Anselmo sa bahay nila, hindi na nito pinatagal pa ang burol. 3 araw lamang ay inilibing na kaagad ang katawan ng matanda. Marami man ang nakiramay at gusto pa sanang paabutin ng 1 linggo ang burol, gaya ng mga nakagawian. Ay napagpasya na lamang ng mga magulang ko at mga taga-barangay. Nailibing na agad ito. Sa kadahilan ng simula ng matagpuan ko si Anselmo at ang bangkay ng kanyang abuela. Magmula noon ay hindi na nagsasalita pa ang kaibigan ko. Panay lang sa pagtulo ang mga luha nito. Laging tulala. Naisip ng nakararami na maigi ng agahan ng paglibing ng sa ganon, ay mabawasan ng tigating nararamdaman niya. Makalipas ang ilang araw mula nang mailibing ang bangkay ni Nanay Pasing, ay walang pinagbago sa kaibigan ko. Masyado talaga itong naapektuhan sa nangyari sa kanyang abuela. Kahit na palagi ko itong sinasamahan para mabawasan ang pagdadalamhapi niya, ay wala itong epekto at tila ba mas lumala pa ang kanyang sitwasyon. Araw-araw ay hindi ko makakalimutang magapid ng pagkain sa kanya. Uminsilay ang mga kapatid at nagulang kong nabibide rito dahil hindi na ito kayang kumilos pa. Batid din kasi naming mahirap ang tinagdalaanan niya. Pero hindi naman pwedeng sa kanya nam nakatuon ang atensyon namin nun. May sariling buhay din kami. Inaadalayan ko pa ang aking ama sa ping may trabaho ito. Hanggang sa naging abala na ulit ako at hindi ko na siya napagtuunan pa ng pansil. Lalo nung kontraktarin kami ni Itay na magtrabaho sa kabilang baryo. May kadayuan sa lugar namin ang pinagtatrabahuan namin nun. Kaya halos mag-iisang buwan kami namamalagi doon. Dahil sa pagiging abala, nawaglip din sa isipan ko ang matalik kong kaibigan. Isang araw noon, habang nasa nasabing baryo kami ni Itay kung saan kami nagtatrabaho, ay may namataan akong isang lalaki
ang naglalakad sa daan. Madunis ang itsura nito at halatang halata na isa itong palaboy. Nung una ay hindi ko pa ito pinansin at kahit na nasa probinsya kami. Hindi na rin bago sa amin ang mga palaboy. O kaya ay baliw na naliligaw sa lugar namin. Ang iba kasi sa mga ito ay sinasadyang iwanan ng mga kamag-anak sa kung saan o ilidaw ng mga sindikato kapag malala na ang tama sa ulo. Pero habang papalapit ito, habang papalapit sa kinaroroonan ko, nakaramdam ako ng kakaiba. Nakaramdam ako ng kaba na para bang kilala ko ang palaboy na yon. Hanggang sa tuluyan na ito makalapit sa amin ang aking ama. Anselmo? Takang tanong ko sa aking sarili. Lalapitan ko na sana ang lalaki nang bigla akong pigilan ni Taye. Oh, saan ka pupunta? May trabaho pa tayo. Tay, si Anselmo. Hani ko, at itinuro ang lalaking nakita ko. Pero matapos ko yung maturo, ay nakatalikod ng lalaki at nagmamadali ng maglakad papalayo. Wala namang gagawin ni Anselmo dito. Paano yun aabot dito nasa malayo tayo, anak? Maang napanong ng aking ama. Dahil hindi ako sigurado sa nakita ko ay napabuntong himina na lamang ako na. Baka man nagkamali lang ako ng akala. Sa isip ko noon ay baka dala lang ng pagod at pag-aalala ko sa kaibigan ko. Kung ano ang labi niya sa baryo namin. Matapos ang araw na yun ay parati ko nang namamataan ng lalaking palaboy na nagagawi sa pinagtatrabahuhan naming dalawa ni tatay. Badamat hindi ako sigurado kung kaibigan ko ba ang palaboy na yun. Makailang beses ko na rin itong pinangkang lapitan. Pero sa bawat pagtatangka ko ay ang siyang biglang pagkawala nito sa paningin ko. O hindi naman kaya ay tatakbo pa tayo na para bang takot sa ibang tao. Dala-dala ko na ang agam-agam ko hanggang sa matapos namin itay ang trabaho namin at makauwi kami sa baryo nun. Nasasabik na rin ako makita ang kaibigan ko at kamusta nito o maayos na bang kanyang kanabayan. Nang tuyuyan na ba kan makauwi. Hindi na ako nagpaalam sa mga magulang ko at dumiretso na ako sa bahay nila Anselmo. Pagpasok ko pa lamang sa bakuran nila, ay napansin ko ng pila ba wala nang nakakira sa bahay na iwan. Sira-sira na ang pinto, pati ang bingbing ng bahay. Magulo na rin ang bakuran na noong huling kita ko ay maayos at marami pang panalima. Dali-dali kong pinawag ang pangalan ng kaibigan ko at hinanap siya sa buong bahay. Pero naikot ko na lamang ang paligid ay hindi ko pa rin nakikita ang kaibigan ko na yan. Kuya, bihira na lang umuwi dito sa Kuya Anselmo. Ilang linggo na yung nakaraan. Rinig kong wika ng nakababata kong kapatid noon. Kaanap ko sa kaibigan ko ay hindi ko napansing sumunod palang kapatid ko. Gawa nang ibig mo sabihin. Anong bihira na lang umuwi si Anselmo? Saan siya nagpunta? Sa kuya simula nung umalis ka para magtrabaho. Nagbago na si kuya. Nagbago? Paano nagbago? Ang ibig kong sabihin kuya, laging palaboy meron siya. Hindi daw na kami pinapalapit ni mama sa kanya doon nang nananakit siya eh. Nakakatakot lapitan. Paano nangyari yun? Tanong ko at bumalik na kami sa bahay namin. Doon may nalaman ko sa aking ina na bihira na lamang kung umuwi sa bahay nila si Anselmo. Parapi na itong nasa labas at hindi alam ng aking ina kung saan ito pumupunta. Nagtalong-tanong pa ako sa iba naming kababaryo kung may nakakaalam ba kung saan napupunta ang kaibigan ko. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na umaabot ito sa malalalim baryo. Pero kahit yan ang paman,
Humuuwi pa rin daw ito sa baryo namin kahit gaano siya katagal lumabor. Kaya naman inabalan ko ang pag-uwi nito. Humabot pa ng ilang araw ang pagantay ko. Hanggang sa isang gabi, mga bakong 10:00 na. Tulog na ang mga magulang at kapatid ko. Dahil hindi ako makaramdam ng antok ay naisipan kong magkape na lamang muna. Habang nagtakape ako sa balkonahe at nagpapahangin, ay bigla na namang akong nakarinig ng kalabog mula sa bahay ni Anselmo. Nagwala ang inay na yon sa bubungan nila, na para bang isang bugkos ng niyog ang bumagsak ron. Nalidabi naman akong napatayo at napatakbo papunta sa bakuran nila pero bago pa man ako makalabas ng bakuran namin, ay agaran naman akong nakarinig ng isang nakakapangilabot na mahinang huni ng ibon. Nadarnag paninbig ng mga balahibo ko. Ang huni na yon ay narinig ko na. Noong unang beses na nakaengkwentro kami ni Anselmo ng nilalamar. Sa may sarpa. Kinabahan ako at bumalik sa isipan ko ang nangyari ng gabi niyan. Kaya naman napatigil ako sa may parangkaan namin habang tanaw-tanaw ko ang bahay ng kaibigan ko. Nagdadalawang isip ako na baka may kung ano na pumasok doon sa bahay nila. Payuna ng payuna ang huning naririnig ko. Lamas lalong nagbigay ng takot sa akin. At mangbabalid na ako sa bahay namin nang matanaw ko ang isang bulko ng taon gumagapang sa loob ng bahay nila Anselmo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may mapupulang mga mata at halos balutin na ng balahibo ang buong katawan niya. Gaya lang sabi ko ay sira-sira na ang bingbing at pintuan ng bahay nila na halos matatanaw mo na ang loob nun. Sumakto pang tabilugan ng buwan. Kaya napano ko ang nilalang na yan. Pakiwari ko ng mga sandalin yon ay sinisikmuraan ako gawa ng takot na takot ako at halos hindi ako makahinga. Nang mabawi ko na ang lakas ko ay mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay. Kinandado ng mabuti ang pintuan at mga bintana. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog. Magdamag kong inisip kung ano nakita ko at bakit nasa bahay ng kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko namalayan na niramon na pala ako ng antok. Maliwanag na nang magising ako. Kung hindi pa ako niyugyug ng kapatid ko ay hindi pa ako magigising nun. Kuya, umuwi na si Kuya Anselmo. Bumangon naman ako at napatanong. Paano mo nalaman? Ayon sa kanya ay tuwing uuwi umano sa Anselmo, may kakaibang amoy itong dala. Naabot mismo sa bahay. Amoy malansa. Gawa ng halos hindi na umano ito naliligo. Sinabi ko namang pupuntahan ko siya. Tuluyan na akong bumangon. Matapos kong maghilamos ay naalala ko ulit ang nakita ko kinagabihan lang. Kaya naman hinanap ko muna ang aking ina. Kinausap ko ito kung may nasasagap ba siyang balita tungkol sa mga nilalang na katulad ng aswang na gumagala sa baryo namin. Ayon naman sa kanya ay wala naman umano. Ganon pa rin ang baryo. Tahimik at payapa. Pero sa karatig na yon, ang nabalitaan nila ay may namiminsala nga daw aswang. Hindi umano nila alam kung saang lupalop na gula ang mga nilalang na yan. Alam mo ba nung nagdaang linggo lang, may buntis at batang sanggulang na biktima sa karatig barya natin. Kawawa yung buntis. Wakwak daw yung tiyan. Tapos yung bata naman wala nang lamang loob. Dagdag pa ni inay. Grabe naman yan. Pero sigurado kayo na walang namamataan dito sa baryo natin? Kahit tune o kung ano. Abay, ba't ba pa ulit-ulit ang tanong mo
Nasabi ko na ngang wala. Tsaka alerto yung mga tanod dito. Naiirita na ang tugon ni nanay nun. Kaya naman nanahimik na ako at nagtungo na lamang sa bahay ng kaibigan ko. Nang makalabas na ako ng bahay namin, natanaw ko na ang bahay ng kaibigan ko. Dali-dali akong napatakbo patungo sa loob. Nakita ko kasi siyang nakahandusay sa may pinto at puno ng sugat ang katawan. Nang makalapit ako sa kanya ay sisigaw na sana ako at hihingi ng tulong pero bago pa man ako makasigaw, napigilan na niya ako sa pamamagitan ng paghawak niya ng mahigpit sa braso ko. Sapu-sapu ko na rin kasi siya nang makalapit na ako sa kanya. Hindi ko may paliwanag ang pag-aalala at awang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Halos maligo na ito sa sarili niyang dugo. May malaking sugat sa likuran at hita. Pero sa tingin ko ay hindi naman yon ganon kalalim at magagamot pa. Huwag. Tanging sambit nito na tila ba nag-aagaw buhay na. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganito yung itsura mo? Sinong gumawa nito sa'yo, Anselmo? Sunod-sunod na tanong ko na. Inakay ko siya patungo sa papag na malapit sa kinaroroonan namin. Pero ni isa sa mga tanong ko, hindi nito sinagot. Tiningnan niya lamang ako sa mga mata. Bakas ang lungkot at bigating nararamdaman nito. Kaya naman hindi ko na napigilang hindi maiyak sa sinapit ng matalik kong kaibigan. Tama nga ang sinabi ng kapatid ko nun. Isa ng palaboy ang kaibigan ko at napakasakit sa ilong ang amoy niya. Doon ko din napagtantong hindi ako nagkamali sa nakita ko nung nagtatrabaho pa lamang kami ni Itay sa malayong baryo. Siya ang lalaking nakikita kong nagpapalaboy-laboy ron. Dahil sa bumuhos ng luha ko ay saglit ko itong iniwan sa papag. Kumuha ko ng panlinis para sa sugat at katawan niya. Dahil wala na akong nakitang matinong pamunas ay damit ko na lamang ang ginamit ko. Kumuha ako ng tubig. Nang makabalik ako ay napakunot ako ng noo nang makita kong dinidilaan ni Anselmo ang sugat niya sa hita nun. Sa gulat ko pa ay dali-dali kong hinila ang mukha niya palayo sa hita niya. Baka kasi makakain siya ng kung anong mikrobyo na nasa sugat na yon. Napatingin lang naman ito sa akin at tumingin ulit sa sugat niya na yon. Nang tingnan ko yon, nakita kong dahan-dahan itong gumagaling. Kaya sa kanya naman ako napatingin na may pagtataka. Pre, ano yun? Bakit? Anong nagpagaling dyan? Magsabi ka sa akin. Sunod-sunod na tanong ko at nakaramdam na ako ng inis gawa ng naguguluhan ako sa mga nangyari nun. Ikaw ba yung nakita kong kagabi na aswang na lumapag dito? Prangkang tanong ko sa kanya. Tumingin lang naman ito sa akin saglit at ibinaling kaagad sa malayo ang kanyang tingin. Kahit na hindi niya sinasagot ang mga tanong ko, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagpunas sa katawan at sa mga sugat niya. Para akong namatayan ng kapatid nun. Kapatid na talaga ang turing ko kay Anselmo. At malakas ang kutob kong hindi na tao ang matalik kong kaibigan. Walang humpay ang pagpatak ng mga luha ko habang nililinisan ko siya. Matapos yun ito mabinalamang ako sa kanya at naghihintay ng himala na magsarita at bumalik siya sa katinuan. Hindi pa sira yung ulo ko. Hindi sa ngayon. Pero kapag nagugutom ako, nawawala ako sa katinuan. Biglang wika nito. Matapos ang halos 2 oras na katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Anong nangyari? Anselmo, magsabi ka sa akin. Tanong ko. Doon ay nagsimula na itong magkwento habang nakatingin sa kawalan na. Nahalatang pinipigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Ayon sa kanya,
Nang gabing maranasan naming habulin ng aswang, ay ang gabing gumawa ng ritual ang kanyang abuela para ipasalo sa kanya ang kaalaman nito sa pambabarang. Isang itumang mambabarang ang kanyang lola at malakas ang tanga nito dahil sumasamba umano ito sa alagad ng Grimm. Inakala ni Anselmo na kaya niya ang tangang kaalaman nito, kaya sinalo niya yon. Ayon na din sa kagustuhan ng kanyang lola. Hindi niya lubos sa kalaing ikakasira pala ito ng kanyang sarili. Dahil sa hindi niya makontrol ang mga tangan ng kanyang yumaong abuela, ay siya mismo ang kinontrol ng mga ito kung kaya't nawala siya sa kanyang katinuan. At namalayan niya na lamang na isang gabi. Naliligo na siya sa sapa kung saan bilog na bilog ang buwan. Doon ay may babaeng lumapit sa kanya. May ipinasang bagay ito sa pamamagitan ng kanyang bibig. Hindi niya kilala kung sino at ano ang babaeng yon. Basta't ang natatandaan niya lang ay may isinalin ito sa kanya na nagpakalam ng sobra sa kanyang sikmura. Kahit anong kain ang gawin niya, ay hindi talaga siya mabusog-busog at isinusuka niya lamang ito. Sanhi ng mas lalong lumala ang gutom na nararamdaman niya na. Hanggang sa hindi niya na namamalayang nawawala na siya sa kanyang sarili. Nagpalaboy-laboy na kung saan-saan nang sa ganoon ay mahanap niya ang pagkaing inaasam-asam ng kanyang sikmura para maibsan ang gutom na nararamdaman niya. Matapos niyang makakain, ay namamataan niya na lamang ang sarili niyang nasa bahay na ulit ng kanyang abuela. Puno ng dugo at sugat, madumi, malansa at napakadungis. Maging siya ay naguguluhan ng una nang mapagtanto niyang tumitino lamang siya kapag natikman niya na ang pagkaing hinahanap-hanap ng kanyang kalamnan. Doon sa kamalas-malasan ay natitiyak niyang hindi lamang siya isang mambabarang, kundi isa na rin siyang aswang. Dahil tanging laman ng tao at dugo ng hayop lamang ang nakakapagpabusog sa kanya. Hilaw, wala nang iba. Hindi man siya literal na nambabarang ay nagamit niya naman ito ng hindi sinasadya kapag nawawala siya sa katinuan. Kaya naman mas pinili niyang magpalaboy-laboy na lamang sa ibang lugar nang sa ganon ay hindi siya makapanakit ng mga kababaryo namin. Matapos maikwento ni Anselmo ang karanasan niya, ay hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Kahit anong pilit ko na hindi maniwala at isiping kalokohan lamang ang lahat, naasa harapan ko na mismo ang pruweba. Ang mga sugat niya sa katawan na gumagaling, ang nagpapatunay na isa nga siyang aswang. Sinabi din kasi nitong isa sa kakayahan ng aswang, ang magpagaling ng mga sugat nila hanggat abot ito ng kanilang bila at malalawayan. Tanging ang sugat niya na lamang sa likod ang hindi gumagaling dahil hindi niya ito abot nun. Kaya naman yun ang gilapatan ko ng gamot. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot na mga sandaling yon sa kaibigan ko. Mas nanaig sa akin ang awa. At pagkahabag sinapit nitong alam ko na hindi niya ginusto. Napakapait ng kapalaran niya, Sir Seth. Nang araw na yun ay tila ba bumalik na sa dating Anselmo ang kaibigan ko. Madaldal na siya na animoy walang pinagdadaanan sa buhay. Nagpaalam na rin ito sa akin na magpapakalayo-layo na umuna siya. Nang sa ganon ay hindi niya masaktan ang mga taong malapit sa kanyang kalooban. Lalo na ang pamilya namin na naging sandalan nila ni Nanay Pasing noong hikaw sila. Hani pa nito buntis ang nakakatanda kong kapatid na babae. Kaya habang kaya niya pang lumayo ay gagawin niya nang sa ganon ay hindi niya ito mabiktima
at ramdam niyang may kakaibang nilalang ang nasa loob ng sikmura niya. May nag-uudyok sa kanya na kunin ang sanggol sa sinapupunan ng kapatid ko na yon. Bago pa umano yun mangyari ay lalayo na siya. Sinabi niya rin sa akin ang mga alam niyang pangontra sa aswang na maaari naming gamitin nang sa ganon ay maging ligtas ang pagbubuntis ng nakakatanda kong kapatid. Ayon pa dito, panahon na lamang umano ang bahala. Kumuli pa bang pagkukrusin ng landas naming dalawa? Sinabi nitong ipangako ko sa kanya na wala akong ibang pagsasabihan tungkol sa katauhan niya. Tiyak din naman niyang magmula nang mayanggaw siya. Ni isa sa mga kabaryo namin ay wala siyang tinangkang aswangin. Kaya nga mas pinili niyang lumaboy sa malalayong lugar. Kahit na pwede naman siyang mambiktima sa lugar namin noon. Naging mahirap para sa akin ang pagpapaalam ng matalik kong kaibigan. Pero wala na akong ibang nagawa sa kadahilan ng magkaiba na ang uri namin. Nais ko pa sana itong pigilan. Pero buo na ang desisyon niyang magpapakalayo-layo na siya noon. Nakakain na umano siya ng karne ng tao. Kaya wala nang pag-asang gumaling pa siya kung ipapagamot ko man siya sa albularyo. Tiyak, papatayin lang din kaagad siya nito. Kinahaponan noon, nang makauwi ako sa bahay namin, tinanong ko ang nakakatanda kong kapatid kung may nobyo ba ito. Mariin naman itong sinabi na nahihibang ako at wala siyang nobyo. Pagalit pa ito kung sumagot. Dahil sa naging tugon nito sa akin, kaya naisip ko na baka mali ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. O paano mabubuntis ang isang babae kung walang nobyo, diba? Hindi pa rin ako lubos makapaniwala sa mga nangyari ng araw na yon. Napagalitan pa ako dahil pinagpipilitan ko sa mga magulang ko na buntis ang nakakatanda kong kapatid. Maging ang mga ito ay hindi naniniwala dahil nag-aaral pa ang ate ko at wala itong pinapakilalang nobyo. Hanggang sa kinagabihan, hindi na naman ako makatulog dahil sa init na nararamdaman ko. Nang gabing yon ay kakaibang alinsangan ng nararamdaman ko na para bang walang hangin ang pumapasok sa loob ng bahay. Kaya naman lumabas ako ng silid para uminom ng tubig. Nang makalabas na ako at nagtungo na sa kusina, ay naabutan kong umiinom din ng tubig ang nakakatanda kong kapatid at pawis na pawis ito. Ilang sandali pa ay pareho kaming nagulantang nang biglang may bumagsak sa bubungan namin. Kasunod doon ay ang mga paang nagmamadaling maglakad sa bubungan. Sa gulat ay napasigaw pa ang kapatid ko at nabitawan niya ang baso. Agad akong napatingin sa bubungan namin dahil sa mga yapak ng paang naririnig ko nun. Panay ang takbo nito sa bubungan namin. Hanggang sa bigla na lamang itong gumulong pabagsak sa lupa. Rinig na rinig namin ang paggulong noon sa bubong. Dahil gawa pa lamang sa pawid ang bubungan namin noon. Nagising naman agad ang mga magulang ko at dagli-dagli kaming pinuntahan. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malalakas na pag-angil ng dalawang hayop sa labas ng bahay. Nang silipin ko ito sa butas ng dingding namin, ay nakita ko ang dalawang naglalakihang pusa na kulay itim na may nakakapanghilakbot na itsura. Nagpapambuno ang mga yon. Walang tigil sa pagpapalitan ng kalmot at agat, na tila ba mga pusang may pinag-aagawang pagkain. Pilit na pinipigilan ng isang pusa ang isa na nakalapit sa bahay namin. Gustong-gusto kasi ng pusang isa na makapasok talaga sa loob. At sa bawat pagtatangka nito ay siyang pagdumog naman sa kanya ng isa pa. Hanggang sa nakita kong napuruhan ng isa. Nagmadali itong tumakbo papalayo. Agad naman itong sinundan ng isa pang pusa. Laking pagtataka ko sa nasaksihan mga kagiliw dahil noong balingan ko ng tingin ng mga magulang ko at ang nakakatanda kong kapatid
Nakasilip na rin pala mga ito. Nang gabi nga ding yon ay napilitang magsabi ang kapatid ko na totoong buntis siya. Natatakot siyang ipaalam dahil hindi pa sila legal ng nobyo niya. Pero handa naman daw itong panagutan. Sa nangyari din ng gabing yon, naisip kong ang kaibigan kong si Anselmo, ang isa sa mga pusang nakipagdumugan sa aswang na nais bumiktima sa kapatid ko noon. Kinaumagahan at ng mga sumunod pang araw, hindi ko na rin siya nakita pa sa bahay nila. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan, ay tuluyan ng hindi nagpakita sa baryo namin. Ang matalik kong kaibigan. Mapagpalang araw sa iyo, Sorsa, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Lani. Kasalukuyang nasa 55 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan namin ni Nanay Minda. Nang minsan kaming naligaw sa lugar ng mga magulang ni Tatay sa San Joaquin, sa Iloilo. Taong 1986. Nasa 17 anyos ako nang pumunta kami ni Nanay sa lugar ng aking ama sa San Joaquin. Nakatira kami sa mismong syudad ng Iloilo, Sorsa. Nasa edad 15 anyos ako nang umalis si Tatay. Tagirap kasi noon sa syudad, kung kaya't umuwi si Tatay sa lugar nila para maghanap ng mapagkakakitaan. Nung una, maayos pa dahil nagpapadala pa ito ng pera sa mga driver ng jeep at kinukuha lamang namin sa terminal. Pero makalipas ang 1 taon, wala na. Nisulat ay wala nang pinapadala. Kung kaya't nagtataka na si Nanay kung ano ang nangyari sa kanya noon. Naroroon na rin kasi ang isipin na meron ng ibang asawa si Tatay. At dahil maliit pa noon ang kapatid kong si Enzo, kung kaya't hindi ito may iwan ni Nanay kina Lola. Bagong panganak lang kasi si Nanay sa kapatid ko nang umuwi si Tatay sa kanila. At nang magdadalawang taon na si Enzo, ay iniwan na ito ni Nanay kay Lola Bising at Lolo Opog. Ako na lamang ang dinala nito papuntang San Joaquin. Pagdating namin sa bayan nito, nagtanong-tanong si Nanay kung saan banda ang sakayan papunta sa lugar nila Tatay. Nakapunta na rin naman siya sa lugar noong bago pa lamang silang ikinasal ni Tatay noon. Pero 2 beses lamang yon. At hindi na niya ganun katanda ang lugar dahil may 1 dekada na din naman siyang hindi nakakapunta. At ako, sa edad na 15 anyos, ngayon lamang ako makakapunta sa lugar. Tanging si Lola at Lolo lamang kasi ang dumadalaw sa amin sa syudad. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng lugar at maging ang totoong pangalan ng aking lolo at lola. Magpasa hanggang ngayon kasi, ay batik kong naroroon pa rin ang aking ama at ang kanilang kamag-anakan. Mula sa bayan ay sumakay kami ng tricycle na mahigit kalahating oras patungo sa may sitio. Pagdating sa bukana nito, ay kailangan naming maglakad patawid ng mga palayan para marating ang komunidad na tinitira nila Papa. Nay, ba't ganito kalayong tirahan nila Tatay? Hindi ko nga rin alam anak eh. Ang pagkakaalam ko, dahil sa hirap ng pamumuhay dito ang dahilan kung bakit naganap ng trabaho ang tatay mo sa syudad. Pinalad na mo makapasok sa paggawaan ng Mickey na pinagtatrabahoan ko rin at doon nga kami nagkita at nagkamabutihan. Pagsasalaysay sa akin ni Nanay. Ang Mickey Sorsat, isang uri ng noodles na ginagawang pansip. Bumibili pa rin kami ng Mickey hanggang ngayon dahil masarap naman talaga. At yun naman, nagsimula na kaming maglakad ni Nanay sa may patawid ng mga palayan. Napakalawak na palayan yon na pagkatapos naming matawid, kagubatan na kaagad ang sumalubong sa amin. Takot man, pero kailangan naming maglakad sa daanang ito dahil
Ito lamang ang daan na natandaan ni inay papunta sa lugar ni tatay. Kung kaya't sinuong na namin ang kakahuyan, kahit paggabi na. May dala kaming flashlight, at bago pa man kami pumasok sa kakahuyan, ay minarkahan ako ni nanay ng krus gamit ang luya. Minarka niyang aking noo, batok at pulso sa kamay. Pagkatapos ay nagsimula na kaming maglakad papasok doon. Hindi ako mapakali nun. Yun bang habang naglalakad kami, parang may mga matang nakatingin sa amin. Kapag lumingon naman ako, wala naman akong nakikita. Mag-ingat ka sa tinatapakan mo, Lani. Baka may ahas ha, mahirap na. Opo, Nay. Bakit kasi sa lahat ng lugar dito pa talaga nakatira sila tatay, Nay, no? Reklamo ko habang naglalakad nun. Wala ka na magagawa, anak. Nandito na tayo kaya magpatuloy na lang. Imbis na magreklamo ka, tingnan mo na lamang ang dinadaanan mo. Wika ni nanay. Kaya wala naman akong nagawa kundi ang manahimik na lamang at inintindi na ang aking nilalakaran. Nung una, wala naman akong nararamdaman na nakakatakot talaga sa lugar. Pero habang naglalakad kami, may napansin akong pares na mga mata. Hindi ko lubos malaman kung mata ba yon ng tao o mata lamang ng hayop. Kaya napahawak ako sa kamay ni nanay. Dahan-dahan lang sa paglalakad, anak. Tingnan mo yung daan. Maya-maya pa, may narinig kami mga pagkalas ng dahon sa hindi kalayuan. Tila ba tumatakbo itong hayop at may humahabol dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Sabay na wika namin ni nanay. Tumahimik naman ang daan nang magsalita kami. Pero unti-unti namang tumataas ang buhok ko sa tenga. Yun bang may nararamdaman kang hindi tama sa paligid? Pero kapag tiningnan mo, wala ka namang nakikita. Yun ang nararamdaman ko sa paligid nun. Napakadilim na sa kakahuyan na yon. Kung kaya't binuksan na namin ang flashlight. Pagkabukas ko dito ay nagulat pa ako kaagad sa nakita ko. Gawa ng merong tila ba palakang napakalaki na nakadapa sa harapan namin. Pero nang tinitigan ko ay hindi naman ito mukhang palaka. Parang kao. Parang babae na pagapang ko maglakat. Hindi kami nakagalaw ni nanay na makita namin yon. Ngumisi pa ito habang tinititigan kami. Nang walang ano-ano, may napakalaking ibon na bigla na lamang dumaan sa mismong itaas namin. Mabilisan itong dinakot ang nilalang na humaharang sa daanan namin nun. Narinig pa namin ang paghiyaw nito na paharabang nagpupumiglas. Bigla na lamang nawala yon kasama ng napakalaking ibon na tumangay. Ano yan ay? Tanong ko sa kanya habang mahigpit akong nakahawak sa mga kamay niya. Hindi ko din alam, anak. Bilisan na lang natin para mabilis tayo makalabas ng gubat. Sinunod ko si nanay. Wala na akong pakialam kung ano ang maapakan ko. Ang mahalaga sa akin ay makalabas na sa lugar na yon at makarating na sa bahay nila tatay. Walang ano-ano. May narinig na naman kaming huni ng baboy. Hindi ko malaman kung bakit may baboy doon ganung kakahuyan yon. Hindi ko rin naman alam ang pag-iral ng baboy ramo sa ganung lugar. Siguro, dahil sa laki ako sa syudad, kaya ignorante ako pagdating sa mga ganitong nilalang. Tila ba palapit na sa amin ni nanay ang tunog ng baboy nang may marinig kaming
Psst, psst, psst. Kagad namang tumakbo ang baboy papalayo. Nang marinig nito ang pagsitsip. At walang ano-ano, isang pamilyar na pagtikim ang aking narinig. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ng aking ama. Tay? Tay? Ikaw ba yan? Paano? Sigaw naman ni Nanay dito. Hanggang sa may nakasombrerong tao ang amin nakasalubong. Hindi na ako nakamali. Ang tao namin nakita. Si Tatay. Tumakbo o panapit dito at yumakap. Niyakap din ako ni Ko pero di na ba may amoy si Tatay noon na hindi ko maintindihan? Hindi naman yun gaanong mabaw nakakasulasok talaga sa palamoy pero parang may anghip eh. Mabuti naman at nakilala mo pa kami. Wika ni Raleigh sabay lapit kay Tatay at yumakap na rin. Oo naman. Kertelan, hindi kayo nawala sa puso't isipan ko, Minda. Sagot ni Tatay. Halina kayo ha. Sabay na tayo mag-usap. Wika ng ating ama. Sabay akay sa amin ni Nanay papunta sa kanilang bahay. Hindi ko masasabing isang kubo ang bahay ng aking lolo at lola. Duwayam sa mapiboli na kahoy at tabla. Sa pagdating namin ay nagtataka ako dahil si lolo at lola ko ay para bang hindi man lamang tumanda sa loob ng 5 taon. Nang huli itong bumisita sa amin sa syudad. Terong amoy na hindi kaaya-aya ay mas lalo tumindi nang pumasok kami sa bakuran ng komunidad. At sa lugar na yon ay ang bahay ni Tatay. Ang bahay nila ang natatangi nakakaanat sa lahat ng bahay na naroroon. Inubapit ako kina lolo at lola. Ladmano tandaan ang pagbibigay ganam ko sa kanila. Mabiliwanag ang kapaligiran. May mamasulong nagsindi sa harap ng bawat bahay. May siyang pinagtataka ko naman. Nagsinabasan ng mga tao. At muli, ang amoy na nakakasulasok sa ilong na. Nahiyanong lumakas. Kaya't napatakit na lamang ako nun. Kagad naman kaming ipinakilala nila lolo at lola sa komunidad. Kaya't binati kami ng mga tao na naroroon. At ang iba naman na nasa likuran na bahagi ng komunidad. Nagsirisan. Tila ba hindi sila interesado sa kung sino man ang pinakilala ni Lolo Opog. Takang-taka ko nung sabihin ni Lolo ang mga katagang asawa ng anak ko at apo ko ang mga panauhin na pumunta dito. Kaya inaasahan ko na wala ni isa sa inyong gagalaw sa kanila. Ang magtamaling gumalaw sa kanila. Sa akin at sa anak ko ay mananagot. Samang-ayon ng iba. Pero yung mga nasa likod ay hindi man lang sumagot. Pinapasok na kami ni Lolo at Lola sa loob ng bahay. Pagpasok namin, nawala ng amoy na malala kaso paminsan-minsan ay meron talagang savyo na hindi kaya-aya. Pero wala naman kaming magawa. Naroroon na kami. Pumasok na si Tatay at nagtanong kung kumain na ba kami. At siyempre, hindi pa. Niyaya niya si Nanay na pumunta sa kusina para magluto ng aming makakain. Sumunod naman ang akin nina. Habang ako naman ay kinausap nila Lolo at Lola. Ay kumusta na kami sa may syudad noon. At paano ng buhay namin. At ang gudso kong kapatid. Ikinawento ko sa kung paano na ang nangyari sa amin at bakit namin pinandaan si Tatay. Nakita ko naman ang pagkahabag sa itsura ni Lolo at ang awa nito sa sitwasyon namin noon. Akala ko, nag-asawa na ng iba si Tatay. Ayoko pumawalan kami ng ama. Maniyak-niyak pa ako noon. Napo, Payden man, hindi mo da-asawa ng ibang tatay mo.
Alam ko kung gaano niya kayo kamahal at kung paano na ipinaglaban ng pamilya ninyo. Sadyang may mga bagay lamang talaga na hindi may paliwanag ang nangyari dito. Kaya't hindi nakauwi ang inyong ama. Pero magtiwala ka na at makakauwi din ang tatay mo sa inyo. Makakasama niyo siyang muli. Hindi ko alam kung totoo ang sinabi niya sa akin. O kung sinabi niya namang yun para gumaan ang kalooban ko. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na ako ni Papa Ray at sinabihan na pumunta na sa may kusina para makakain. Tuwang-tuwa naman ako dahil pagtatapos ng buong araw na puro tubig lamang ang laman ng tiyan ko. Ngayon ay makakakain na din sa wakas. Napapanakpak pa ako sa tuwa gawa nun. Inihaw na baboy ang ulam namin at papakaraming kanin. Napahawak ang aking ama sa aking ulo. Ginalaw-galaw ang buhok ko nun. Kumain ka ng marami na ka. Pasensya ka na, napabayaan ko kayo. May nangyari ng asibitong hindi ko inaasahan eh. Mahirap ipaliwanag na. Basta uwi ako sa atin kapag maayos na lahat. Basta po naiintindihan ni Nanay Tay, wala pong problema. Sabi ko naman sa iyo, Palo, mataris na yung anak mo. Hindi siya mahirap pakiusapan basta alam niyong importante. Hindi yan mangungunit. Dahil nakita kong maayos naman kay Nanay ang pananatili ni Tatay sa lugar, ay hindi na ako nagtanong parang marami. Itinutok ko na lamang ang wisyo ko sa pagkain. At nagtataka ko kung bakit kaming tatlo lamang ang kumakain nun. Hinanap po sina Lolo at Lola. Sabi naman nila ay tapos na sila. Ay kumain na lamang kanina madami. Alam din ang pagod at gutom kami ni Nanay. Alam mo, yun na yata ang pinakamaraming nakain ko sa buong buhay ko. Pinanong ko si Tatay kung anong klase ang iniyaw nito. Napakasarap kasi at napakalasa. Sumagot ito ng karne ng baboy. Baboy ramo. Na nahuli niya umano kaninang tanghali sa pangaso. Sana pa'y makada na kami ng banitong karne ng baboy no, pagka-uwi namin sa syudad. Panigurado yan anak. Uhulihan kita ng malaping baboy ramo. Marami dyan sa gubat at sa bundok. Limliwanag naman ang mukha ko nang sinabi yun ng laping ama. Tila ba na wala na kagad ang mga tampo ko sa kanya? Lam sinabi na yon. Pagkatapos kumain ay inutusan na ako ni Nanay na maghugas na ng katawan. Doon lamang sa kusina kung saan siya nabuhugas. Hindi naman ako nagreklamo pa at nagsimula nang maghugas ng katawan. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising nun. Dahil sa pagod ng biyahe at paglalakad. Paglabas ko ng silid nakita ko silang apat na nag-uusap sa may bakuran. Yumapit na ako sa kanila. Kung kanina ay seryoso sila. Pero nang nakita nila ako ay pila ba biglang iniba nila na yung usapan. Nanahimik saglit sina Lolo at Lola. Ako naman na noon ay nakakaintindi ng may tama at mali. Kaya't sinabi ko na lamang sa kanila na sana sabihin na nila sa akin kung ano-ano ang kailangan ko malaman. Para naman hindi ako magbukang enengan. At para makapaghanda ako kung kailangan ko maghanda. Nagpinilan silang apat at ilang sandali pa. Nagsabi na si Lola na siya na magtatapat sa akin sa kung ano man ang nangyari. Niyayangin na kaming lahat sa loob ng bahay. Pagpasok namin, kinausap ako ni Lola na sana huwag kumano silang husgahan sa kung anuman sila at ang kanilang pagkatao. Tumango ako, paiwapig na hindi ko sila hinuhusgahan nun. At doon na si Lola nagsimulang magkwento. Ayan dito kay Lola, pinuno umano ng anong lahi si Lola Opog. Nang panunin ko kung anong lahi yon,
Hindi nadalawang isip na magsalita si Lola. Nalahi ng mga aswang. Dumnilog at nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Hindi ako makapaniwala. Delivery na mong sumagot si Mama na totoo umano ang sinabi ni Lola. Matagal na umanong alam ni Mama ito. Kung kaya hindi siya nadagalit kay tatay. Alam kasi ni Mama ang responsibilidad ng aking ama sa lugar nila Lolo. Si tatay po paano? Yung kinain natin na karami kagabi. Tanong ko dito. Kami ang uri ng aswang na hindi kumakain ng karne ng tao, Apo. At kung kumain man kami nito, sinisigurado namin na dahil yan sa masamang tao at hindi sa nararapat na manatili dito sa mundo. Sagot ni Lolo. Napatanong ako kay tatay noon. Ang aswang na ba ito? Ayon sa aking ama ay hindi pa umano. Hindi pa siya pinasaan ni Lolo. Pero kinakailangan ng aking ama na malapili sa lugar. Dahil nasa panganib umano yon. Meron umanong naghasik ng lagim sa bayan at ang pinagdiping tangan ay ang komunidad ni Lolo. Lagtawag pa umano ng pagtitipon. Kung may gumawa ba ng panggagabala na tagaron sa kanila pero wala umano may umaamin. Kaya't pinuntahan ni tatay ang manggagamot na kaibigan niya. At doon na isinabi nito na merong pamilya sa sitio nila na sumusuway sa kautusan ni Lolo. Ang problema, hindi nila malaman kung sino dahil mabiling umano magtago kung kaya't. Ipinayo ng kaibigan nilang manggagamot na kung pwede ay doon na nga muna manatiri si tatay noon. Dahil tani ni siya lamang umano ang may kakayahan na makita ang kung ano ang tunay na budi ng isang nilalang. Lapatingin ako kay tatay. Hindi ko lubos maisip na may ganitong kakayahan. At alam mo ba po, sa tingin ko ikaw din. Magaling kang sumuri ng paligid. Nababasa mo kung ano ang mangyayari. Kaya hindi malayo na ang kakayahan ng ama mo. Mayroon ko rin. Dahil nakikita ko ito sa aura mo. Napaisip naman ako sa mga bagay na nagpapahiwatig na meron na akong kakayahan. Na kagaya ng sinabi ni Lolo. Hindi ko may paliwanag pero nararamdaman ko. At nangyari na mismo sa akin ang mga sinasabi nito. Dahil noon, nabanggit ko kay Mama na hindi makakauwi si Papa. Dahil may mabigat itong responsibilidad na hinaharap sa ngayon. Binaliwala ko na lamang yan. Hindi ko naman kasi naisip na hindi naman talaga nakakauwi si Papa eh. Pero ito naman, nandito kami ngayon para sunduin sana ikaw pero dahil sa may sitwasyon na kinasasablokan, ay tila ba uuwi na lamang kami ni nanay na hindi siya kasama. Nagpaalam si Mama na uuwi kami bukas na bukas din. Nagawa na lamang umano siya ng paraan kung paano bubuhayin kaming dalawa at pag-aralin ako. Nanungkot naman ako sa isipin na hindi namin kasama si tatay sa pagli pero may iintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Hindi na naman ako umimik pa. Tatay, di ba sabi mo hulihan mo ako ng baboy mo? Pagpapaalala ko dito. Napatawan na lamang sila Lono at Lola. Walang problema din na po. Napakadali lamang ang panghuli ng baboy mo. Ang ganan lo. Pwede ba ako manood kung paano huliin yung baboy mo? Kumayad naman itong si Lolo sa gusto ko. Dalian na ako at mag-aan musal na para maalis na kami noon. Dadalhin ako sa bundok para makita ko ang tambayan ng tatay tuwing naminis niya ako.
Mabilis naman akong pumunta sa kusina at nagkusa ng kumuha ng pagkain. Nagpimpla ng kape. Naku Palo, kung naging lalaki ang anak mo, nako, masasabi ko meron kang junior. Nagtawanan na lamang sila nang sabihin niya ni Lola. Nagmadali akong kumain. Excited na ako na dadalhin ako ni Lolo sa pangangaso. Bago kami umalis ay may inihaplas sa akin si Lola na lamis. Hindi ko alam kung anong klase ng lamis yun pero meron itong amoy na hindi ko maintindihan. Tira ba maasin yon na madansa? Muntik pa nga ako masuka. Pero pinilit kong sikwarayin ang amoy nun. Pasensya na apo ha. Kailangan mo magkaroon ng ganitong amoy sa pagpunta sa bundok. Mahirap na. Mabuti na yung malaman nila na dito ka sa amin nakatira at protekado ka namin. Sumang-ayon naman ako noon. Nabibanin namang aming umalis ni na Lolo at Tatay. Habang naglanak ay pinagitnaan ako ni Lolo at Tatay noon. Sa daan namin sa bundok ay may nadaanan kaming kubo. Sa labrastiko ay may matanda na tila ba may binibilid na mga karne at mga balat na parang balat ng hayop na baboy. Kaya napaisip ako na siguro ay nangaso din ng tao yon. Pagdating namin sa tapat ng bakod dito, bigla itong humarap sa amin pero diretso itong tumingin sa akin sabay ngumisi. Aba, may maganda pala kayong kasama. Saan niyo naman yan kinuha pre? Upog? Tanong ito kay Lolo. Anak po yan mga ado. Sabot ni Itay. Gustong matuwa mga aso. Tutuluan namin ni Tatay. Lapawi ang panis nito. Muling tumingin sa akin ng seryoso. Na para bang may ibig ipahiwati ng mga pipig niya. Tinitigan ko din ito ng diretso sa mga mata. Bigla itong umiwas ng paningin nun. Si Lola naman ay nakita kong lumingon sa akin sabay niyusi ng makahulugan. Sige pare Ado, done na kami. Wika nito at kadod na kaming dumiretso sa paglalakad. Pagdating namin sa bundok, kadod na kaming pumasok. Si Tatay naman ay pinabitbit na sa akin ng basket na lalagyan namin ng mga prutas na madadaanan namin sa bundok na yon. Sa bukana pa lamang ng gubat, namangha na ako sa dami ng buhan ng asoy. Napakaraming hinog na bunga. Pwedeng-pwede itong abutin lamang kung kaya't nakuha nito kaagad ang pensyon ko. Dali-dali akong nanguha ng mga bunga at pinuwan naman ako ni Tatay at Lolo. Pagkatapos ng kasori ay sumunod naman ng bayabas at ang barimbing na kong tawagin sa amin. Peranan. Napakasarap ng prutas na ito kapag nahinog. Napakatamis. Kaya nawili ako sa pangumuha noon. Idong sandali pa. Nakita ko yung lalaki na nadaanan naming kanina na parabang nakasunod sa amin. Napahawak ako sa damit ni Tatay. Anong nangyari anak? Ay, yung lalaki kanina na nadaanan natin. Nakasunod sa atin, no? Sabot ko dito. Aba, may plano pa yatang taluhin tayo. Wika naman ni Tatay kay Lolo. Siguraduhin na kapag pinalo na tayo, hindi na pagsisisihan. Kantiin na niya ang lahat. Huwag lang ang pamilya ko. Wika ni Rono. Patuloy na kaming naglakad hanggang sa makaraping na kami sa pwesto kung saan nag-aabang si Tatay ng mga baboy ramo. Madami kasi mga bumang kahoy na nahuhulog doon. Kadalasan ay mga bunga ng abokado at prutas na marang. Paboritong kainin ng mga baboy ramo kung kaya't dinarayan nila ang lugar na yun. Pinasuot ni Tatay sa akin ang jacket niya. Sinabihan akong maghintay lamang sa isang tabi at manood. Sinunod ko siya nun.
Habang nag-aabang sa babrira mo, ay nararamdaman ko pa rin na merong nagmamasid sa paligid. Silabi ko yan kay tatay. Si Lola naman ay dinulukulo ang buo sabay sabing, nadmana ako sa kanilang dalawa sa lakas ng pakiramdam. Pero hayaan ko na lamang umana yon at hindi naman umana ito makakalapit. Hindi ko na lamang din ito pinagbigyan pansin. Hanggang sa ilang sandali pa, naarinig na kami ng huni ng baboy. Sinabihan na nila akong maging alisto. At maya-maya lang ay daraping umano ang baboy ramo. Sa isang ibilap, nahuli ni Lolong isang napakalaking baboy ramo. Ganoon na lang ang tuwa ko nang makita ko ang baboy na pasan-pasan niya. Isa itong lalaking baboy ramo na lumalabas ng dalawang mahabang pangil. Na kung kakarnihin niya, siguro may 30 kilos ang karne. Ilang sandali pa, may narinig na naman kaming paparating. Si tatay naman ang nag-abang dito. Mga ilang metrong agwat ng binalang sa layo namin. Nang tinarget ito ni tatay ng dala niyang palaso. Nang bitawan na ito, tinamaan ang baboy ramo sa binti sa may hulihan. Bigla itong napahinto. At nang aalis na ito ay hindi na ito nakalakad pa kung kaya pinapitan na niya ito at pinasan. Niyaya niya na kaming umuwi na. Yung mabigat kong basket na puno ng prutas ay binitbit na rin ni tatay. Kaya sobrang saya ko habang naglalakad kami pauwi ng bahay. Pakanta-kanta pa ako habang pababa kami ng bundok. Si tatay at lola naman ay naninipi na lamang na nakapingin sa akin. Hanggang sa mapadaan na naman kami sa bahay ng lalaki na nakita namin kanina. Pagdating namin ay wala na ito sa lugar. Ang tanging naroroon na lamang ay ang isang binapilyo na kung makapingin ay tila ba namuhubad. Nagpagipna na ako ng paglalakad kina tatay at lolo. Nang tiningnan ni lolong lalaki, ngumisi ito sa kanya na tila ba namumutya. Hindi na lamang pinansin ito ni lolo at nagpatuloy na kami sa paglalakad pa uwi. Hapon na nang makarating kami sa komunidad. Marami na ang tao sa labas ng kanilang mga kubo. Binati naman kami ng mga ito. Maya-maya ay nagsidapingan ng ibang kalalakian na may dalang iba't ibang hayop na kanilang nahuli sa kagubatan. Namanga naman ako sa mga nakita ko ng hapon na yun. Pagdating, kadad ng kinatay ni Lolong na huli nilang baboy ramo. Ilihanda na niyo yun para may maida na kami ni nanay. Siyempre, masayang-masaya ako ng hapon na yun. Napakarami kong prutas at may karne pa kami. Kinagabihan, pagkatapos kong maghapunan, biglang umiba ang temperatura sa paligid. Biglang naging mabigat at uminit nun. Nang tingnan ko sina lolo at lola, kitang-kita kong nag-iiba-iba ang kulay at uri ng kanilang mga mata. Si patay ay tahimik lang pero nakikiramdam. Kaya sinabihan ko si nanay na may hindi magandang nangyayari sa labas. Na parang may umaaligid nun. Sinabihan kami ni lolo na huwag lumabas ng bahay. Malapili kami sa loob. Huwag umanong pansinin ang anumang ingay na maririnig namin sa labas ng bahay. Tumango kami ni nanay. Lumabas na si lolo at lola. Ilog sandali pa lumibas. May mga ingay na kaming naririnig na tila ba nagsasagutan sila pero sa lingwahe na hindi namin maintindihan. Kaya wala kaming nagawa ni nanay. Kanbiyo makinig na lamang. Puro angil lamang nung una ang narinig namin pero kinalaunan ay mga hunina ng mga nabsasambwa at nablalaban. Gusto ko buksan ang bintana para manood pero hindi ako pinapayagan ni nanay.
kung kaya't wala na akong nagawa kundi makinig na lamang nun. Narinig ko ang boses ni Patay na pila bagarit na dayap. Natakot kami ni Nanay kasi baka may hindi na magandang nangyari sa kanya. Dahil sabi ni Nanay, parang hindi naman daw nasasaktan ang boses ni Kapayman. Lapalatag ng loob ko. Pero naparitan niyo ng boses na pila ba ng galing kay Lola. At halatang nasasakpan ito. Saglit lang yun. Napalitan ng galit na boses ni Tatay at tila ba meron itong inasin pa. Ilang sadlit pa ay ang boses ng isang milalang na tila ba pamilyar sa akin noon. O hindi ako nagkakamali. Boses yun ng lalaki na nakita namin kaninang umaga. Noong pumunta kami sa gubat. Sa labas naman ng bakuran ay naririnig namin ni Nanay ang mga yabag ng tila ba sari-sari mga nilalang. Pagkatapos nun, narinig namin ang boses ni Lolo nagsasabing, huwag silang makialama. Laban yun ng angkan namin. Sumagot ang isa na, ang binatilyong kasama ng matanda. Siyang gumagambala umano sa bayan. Din ko narinig ang galit na pag-angil ni Lolo. At ilang sandali pa ay ang paghiyaw. Tila ba kasing edad ko lamang na bata. Kasunod doon ay ang pagbabanta ng matanda na kapag may masamang mangyari sa kanilang maglolo, ay malalagot sina Lolo sa kanilang pamilya. Yan lamang ang narinig ko. Kasunod ay tila ba may tumaga dito na naging sandi ng kadbulaw na iyak. At halong gidil na pag-iyak ng binapihiyo. Maya-maya pa, ilaw sandali. Napahimikan ng namayani. At kasunod ay ang paglakad ng mga kapitbahay at ang pagkatok ni Lola kasamang isang ali na noon ay naamuyan ko. Nang hindi magandang amoy. Amoy na kagaya ng kay Lola. Na makita kong sugatan si Lola. Karbabing itong inalarayan ni Nanay para makapasok ng bahay. Daw nakapasok na. Dali-dali kong isinara ang pinto at sumunod na sa silid ni Lolo at Lola. Hindi ko nakalanan ng amoy pero piniis ko na lamang gawa ng nag-aana na ako sa kalagayan ni Lorna noon. Kada namang nagsabi ang ginang na wag na kaming mag-alala dahil nasa maayos na kalagayan si Lola. O maaari ay lumabas na muna kami para maggamot na ito. Dahil bawal ang normal na tao ang kumamot sa kanya. Ang tanging nagawa namin ay magtiwala na lamang. Kada na lumabas ng silid. Pero nagtataka kami kung bakit wala pa sina Lolo at Tatay. Makalipos ang ilang sandali. Lumabas ang ali sa may silid ni Lola. Sabi nito, maayos na si Lorna nun. Hintayin na lamang naming kinabukasan at lalabas din ito ng silid. Sa mayon ay magpapahinir muna ito. Napatanong si Nanay kung ano ang pangalan ng ale. Nagpakilala naman ito sa pangalang Benid. Piyayo ni Tatay na nakatira sa Mindanao. Pero umuwi ito dahil sa nabalitaan niyang kaguluhan sa lugar. Sinabi nito na kilala na niya kung sino kami ni Mama. At natutuwa siyang makita kami na hindi natatakot sa kanya. Dadbano ako dito. Sabay pag-abot ng kamay ko. Tinanong naman ito ni Nanay kung nasaan si Tatay at Lolo. Hari naman kay Lola dalin. Pauwi na umano-mawayan. Siguro ay di malamila maglolo sa kubo nito. At doon na nila lilinisin ang lugar. Ang ibig sabihin ni Lola dali marinisin ang lugar ay ang pagsunog ni Lolo at Tatay ng kubo ng maglolo. Kalahating oras pang dumaan. Nagkikwentuhan kami nila Lola Dalin at Mama. Lam dumaping si Lolo at Tatay. Pumasok ang mga ito at ipinagpimplan na lamang sila ni Nanay ng kape. Nagawa sa pingatong na bigas na kung tawagin ay sara-sara.
Habang nagkakape, kinuwento ni tatay na binala nila ni Lolo ang mga bangkay sa kubo ng mga ito at doon sinunog. Pero nagbigay binito ng babala kay Lola Belin na maaaring yun na ang nagbabantang labanan na mangyayari sa kampo ng mga aswang. Maagang-maaga pa lamang, may paalam na kami ni Nanay kina Lola at Lola. May paalam na rin kami kay Lola Dalid at sa iba pa nilang tapik-bahay na naroroon. Hinatid na kami ni tatay sa may sakay ng tricycle papunta sa bayan kung saan kami sasakay ng jeep na babiyahe patungong Iloilo. May dala kaming 2 sako ng bigas at karne ng mga baboy ramo. At kasama na rin ang basket ko na punong-puno ng prutas at kulay. Binigyan ni tatay si Nanay ng pera ng may 1,800. Malaking halaga na ito ng mga panahon na yun. Tuwang-tuwa kaming inalay. Sinabihan namin si tatay na bisitahin kami kung may pagkakatawan siyang makabisita. Umuwi kami ni Nanay sa siyudad na baladala ang aming karanasan sa lugar. Pinabalikas na sa akin ang pagsasawalang bahala dito. Dahil siguro sa wala namang masamang nangyari sa amin ni Nanay noon. Lumipas ang 2 buwan. Dinanaw kami ni tatay para dalhan ng sustento at nagtuloy-tuloy yun hanggang sa nakapagtapos ako ng high school. At yun na rin ang huling pagkikipa namin ng aking lolo at lola. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.